Hindi hadlang ang kapansanan upang matugunan ang ating gampanin sa buhay, lalo na kung ito ay ating tadhana at kung ito ang sa atin ay nakatakda. Nakaupo si Lolo Bodoy sa pantaw ng kanyang kubo. Nakahit-hit sa kanyang tustos habang nakadikwatro ang upo. Naghihintay sa kanyang mga pasyente dahil araw yon ng Biyernes. Maaga pa lamang ay naghahanda na siya. Dahil kapag nagsimula nang dumating ang unang pasyente, tiyak na sunod-sunod na yon. Hapon na naman ang kanyang pahinga. May dumating na kotse. Pasyente yata, pero maraming tauhan. Mukhang kakaiba ito ah. Maghintay lang tayo. Bulong ni Dakel, ang alaga niyang kapre. Ang kasabayan niya lagi sa paghitihit ng sigarilyo, ang nagbibigay sa kanya ng mensahe kung ano ang dapat gawin sa kanyang pasyente. Kung anong uusaling latin at kung anong dahon ang dapat ilaga para mainom ng pasyente. Sa pagkakataong yon, ibang naaamoy ni Dakel, ang kakaiba sa lalaki. Ano sa palagay mo? Maganda ba ang pakay? Base sa sinasabi mo mukhang hindi ah. Sa paraan ng pagtingin niya sa'yo, parang hindi. Mukhang may hindi magandang pakay. Itataboy ko ba pagkalapit niya? Baka kung anong gawin. Hindi. Pakinggan muna natin ang kanyang sasabihin. Mukhang importante ang kailangan. Ramdam ko nga lamang na pansarili ang kapakanan. Sigurado ka ba? E di wag na nga nating harapin pa. Mapapalaban lang tayo kapag ganyan. Harapin natin akong bahala. Sige, kausapin mo lamang at tanungin kung ano ang kailangan. Nako, paglalaroan mo na naman na. Ayusin mo na, Kel. Ikaw talaga minsan. Kapag hindi ka sinasaway, puro kakalokohan eh. Natigil ang kanilang usapan nang marinig ang pag-ubo ng isang lalaki. Malayo pa lamang sa kanilang kinaroroonan. Sa kanila ito nakatingin, suot ang isang sombrerong Amerikano habang naghihitit ng opium. Sa tindig at itsura at balat nito, halatang isa'y tundugong Kastila at mukhang masama ang titig kay Lolo Bodoy. Ikaw ba ang sinasabi nilang magaling na bulag na albularyo ng Sitio Basakan? Ikaw yan hindi ba? Si Tandang Bodoy. Hindi ko niya masinasabing magaling ako pero oo, isa ako sa mga albularyo dito sa Sitio Basakan. At kitang-kita naman di ba, isa akong bulag kaya hindi na dapat ulit-ulitin na ipamukha sa akin na isa akong bulag. May galing ka ba sa iba't ibang uri ng panggagamot? Oo nga pala, ako si Don Esteban mula sa kabilang bayan, ang nagmamay-ari ng Hacienda Esmeralda. Ang kalupaang pag-aari ng aking ina, ang pag-aari na dapat ay sa akin lang, dapat ay wala akong kahati. Lahat ng uri ng panggagamot kaya ko, Don Esteban. Basta dapat ay magtiwala lamang sa kakayahan ko at magtitiwalang gagaling ito sa kung ano man ang karamdaman nito. Mukhang magaling nga, bueno. Ayokong magpaligoy-ligoy pa. Narito ako para sa mahalagang bagay. Kaya kong magbayad kahit milyon pa ang hilingin mo. Ang mahalaga ay mabisa. Mukhang wala ka namang sakit. Ano bang bagay? Basta tungkol lang sa panggagamot, tinitiyak kong hindi tayo sasablay. Bilang albularyo, alam ko ang kakayahan ko sa ganong bagay. Kaya anong may papagawa mo sa akin? Kung hindi ka magpapagamot. Tama ka, wala akong sakit. Pero may tao akong gustong bigyan ng sakit. At ikaw ang makakagawa ng bagay na yon dahil ikaw lang ang pinagyayabang ng marami dito na isang magaling na albularyo. Pasensya na. Hindi ako nagbibigay ng sakit. Nagpapagaling lang ako. Mali yata kayo nang nilapitan. Bakit ko naman bibigyan ng sakit ang isang taong maayos ang katawan? Para akong loko-loko nun ah. Saka matinding parusa ang balik sa akin yan ng Diyos. Ibig kong sabihin ay may gusto akong ipakulam. Magbibigay ako ng malaking halaga. Kahit gaano kalaki, sabihin mo lang. Ang mahalaga ay mawala na sa landas ko ang kapatid ko sa labas na si Fernando. Alam kong kulam o barang ang tinutukoy mo. Hindi talaga ako gumagawa ng ganitong bagay. Mali yan. Kasalanan sa mata ng Diyos. Hindi ko kaya ang mga ganyan. Kahit gagawin kitang mayaman, hindi ka ba nag-iisip? Malaking pagkakataon na ito para yumaman ka. Ako ang magbibigay nun sa'yo. Eto, may pauna akong bayad. Inilahad nito ang dalang kahon na may lamang maraming pera, ngunit napagtanto nitong hindi nga pala siya nakakakita. Paano naman pala yan? Hindi mo nga pala makikita. Eto, kapain mo. Agad niyang itinago ang kanyang mga kamay sa likod sabay iling.
Ligpitin mo ang bagay na yan. Kung pera man yan, sinasabi ko sa iyo, hindi ako masisilaw sa pera. Pera lang yan. Paano ka masisilaw hindi ka nga nakakakita? Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Seryoso ako. Ganid sa pera at kayamanan itong lumapit sa iyo, Bodoy. Gustong masolo ang kayamanan ng kanyang mga magulang. Bulong sa kanya ni Dakel. Tahimik lamang nitong inaaral at binabasa ang utak ng kaharap na estranghero. Makaalis ka na, Don Esteban. Hindi ako nangungonsinti ng isang pagkakamali. Ang mali ay mali. Ang taong gusto mong kulamin, inosente yon. Walang alam sa kasamaang balak mo. Kawawa siya, sariling dugo mo pa. Kapatid mo, iisa kayo ng ina. Hindi ko siya matatanggap na kapatid. Wala akong kapatid. Nag-iisa lang ako. Malamang hindi ko talaga ipapaalam sa kanya na pinapakulam ko siya. Tanga ka palang albularyo ka Mali na lumapit ako sa iyo. Sa iba na lamang dapat. Nasisira ang plano ko dahil sa santo-santuhan mo. Pasensya na pero hindi ko talaga kayang dagtaan ang aking pagkatao sa isang kasalanan. Hindi ko gagawin yon. Dismayado ako sa iyong matanda ka. Wala pang tumatanggi sa aking mga utos. Alam mo ba yon? Serbejensa. Kung kasamaan ang inuutos ng isang tao, bakit ko susundin? Kung alam kong ikapapahamak ng aking kaluluwa, hindi ko gagawin yon. Masarap mapunta sa isang kaharian na pinangako ng Diyos. Kaya pag-isipan mong mabuti ang mga ginagawa mong kasamaan. Kuyom ang mga kamay ni Don Esteban. Galit itong tumalikod, walang paalam at padabog. Umusol si Dakel ng panalangin orasyon. Pagkakuwi hinipan si Don Esteban, agad itong nabuwal kaya napahagik-gik ang kapre. Ano na naman bang ginawa mo, Dakel? Loko ka talaga. Pinaglaruan mo na naman ng mga yon. Wala naman, nabuwal yung mayabang na doon kaya ako natawa. Siya lang naman mag-isa, yung mga katauhan niya mabilis ang mga hakbang palayo. Maloko ka kasi alam kong ikaw na naman na may kagagawan yan. Hayaan mo na nga lang sila makalayo. Mahilig ka rin talaga maglaro Minsan lang naman yon sa mga taong hindi magandang turing sa kapwa. Masampulan lang naman ang tinatawag na karma. Pero sa tingin ko matigas sa mukha ng Don na yan. Hindi yan naniniwala sa karma. Sa dami ba naman ng yaman yan, tiyak na baliwala lamang ang karma sa kanyang buhay. Maraming tao ang sakim sa kapangyarihan at sa lapi. Gustong masolo ang yaman ng pamilya. Sana lang hindi magtatagumpay si Don Esteban sa pang-aabuso sa kanyang kapatid. Kawawa naman ang inosenteng kapatid niya. Hindi yan magtatagumpay sigurado. Walang magtatagumpay na masama. Kung nagawa man niya, tiyak din namang mabibisto at sisingilin pa rin siya. Hindi rin naman tayo maaaring makialam sa kanila. Ang Diyos na ang bahalang pumagitna sa kanila. Sana naman magbago pa ang utak niya. Sana makaramdam pa siya ng konsensya. Pinatay niya ang kanyang tustos at isiniksik sa dingding ng kubo. Nagawa sa sawali. Kapag naubos ang tabako niya, hindi pa siya makakapagani ng kanyang tanim na tabako para patayuin. Yun na munang mga upos ang pagsasamahin niya. Ang iipunin niya para mabuo ang tustos muli. Ilang sandali pang ay isa-isa nang nagdatingan ng kanyang mga pasyente. Muli na naman siyang naging abala sa panggagamot. Wala namang masyadong mga malalang karamdaman siyang ginamot sa mga sandaling yon. Simpleng mga trangkaso, ubo, sinat at hilot sa mga bata ang madalas niyang naging pasyente. Hindi masyadong napapagod ang kanyang katawan kaya bumili siya ng sariwang tuba sa kanyang kapitbahay. Yun munang 1 litro ng tuba ang kanyang pagkakabalahan ng hapong yon. Bago siya magpahinga, pagkatapos ubusin yun nagpasya na siyang magpahinga. Ngunit muling dumating si Dakel at tila ba may mahalagang kailangan sa kanya. Bakit parang hinahabol ka ng kung sino? Hingal na hingal ka. Ano bang meron sa labas? Bumalik si Don Esteban at mga armado na ang mga dala niyang mga tauhan. Mukhang hindi magandang balak nila sa iyo. Hindi yata matanggap na tinanggihan mo kanina ang inuutos niya sa iyo. Babarilin nila ako't papaslangin dahil basta hindi ko masunod ang utos niyang kasamaan. Ang mangkulam, hindi ako natatakot sa kanya. Marahil hindi ka nga natatakot pero wala kang laban sa dami ng mga tauhan niya. Gamitin mo na lamang ang tagabulag. Magtago ka gamit ang anting-anting. Ang mahalaga ay maging ligtas ka.
Magtatago ako sa kanila, hindi ko rin naman sila nakikita. Huwag ka na nga magbiro pa, Budoy. Nariyan na sila. Gamitin mo na ang tagabulag. Bilisan mo na. Eto na, gumagamit na, pero wisyo din talaga itong Don na ito eh. Parang kailangan ko pa ngayong matakot sa kanya. Wala naman akong kasalanan. Saktong pagbukas ng pintuan ay tapos na niyang usalin ng orasyon. Inalungkat ng lahat ng mga tauhan lahat ng mga sako at kung ano-ano pang mga pinagsisidlan ng kanyang gamit. Inakalang nagkukubli siya sa mga gamit na yon. Mukhang walang tao sa kubong ito, Don Esteban. Naramdaman yata ng matanda ang plano nating pagbabalik at pagtoda sa kanya. Hindi maaari. Hindi siya maaaring makawala. Humanda siya sa akin. Ako mismo ang babaril sa matandang yon. Hindi siya maaaring mabuhay. Walang dapat makaalam sa plano kong pagpapakulam kay Fernando. Sa ganung paraan, walang magdududa na ako may gawa niyang lahat ng kasamaan sa kanya. Hindi matiis ni Dakil na titigan lamang ito matapos marinig ang kasamaan ng Don. Nilapitan niya ang isang tauhan nitong may baril. Kinuwang baril habang hawak pa rin ng tauhan. Sinundot yon sa noo ng Don. Ano? Ginagalit mo ba ako? Ang sakit nula. Anong trip mo? At hindi mo na ako nire-respeto. Baka gusto mong ikaw pang una kong ipapaslang. Nako po, hindi po ako yun. Hindi ko ginagawa. May humahawak sa baril. Dahilan ng tauhan itong gulat na gulat. Sabay ikot ng tingin para hanapin kung sino ang may gawa. Pinagloloko mo ba ako? Ikaw ang may gawa at hawak ng baril. Lolokohin mo pa ako ng harapan. Gawin mo ang trabaho mo, magtrabaho kang maayos. Galit na wika niya sabay suntok sa noo nito. Halos masira ang lumang dingding ng matandang bulag na albularyo ng sandalanyo ng lalaki. Tama na po, boss. Hindi ko po gagawin yun. Takot ko lamang po sa iyo. Sisirain pa itong bahay ko ng mga ito. Hyperwisyo talaga. Kanya-kanyang lingunan ng mga ito nang marinig ang boses ng matanda. Narinig niyo yun? Ang matandang bulag yun eh. Hanapin niyo. Bilis, nandito lang siya. May sa demonyo ang matandang yon. Muli na namang inisa-isang pinagwawasakan laman ng mga sakong nakatambak sa ilalim ng upuan na yari sa tablon. Lahat ng gamit ay ginulo. Maging ang silong ay sinilip, ngunit wala ang mga itong makita. Wala talaga dito, boss. Ginulo at hinalungkat na namin lahat ng mga gamit dito. May sasawang yata ang matandang tinutugis natin eh. Hindi yata tao yun. Hanapin nyo, nandito lang yon. Nang mapagtanto ni Dakil na walang balak ang mga itong umalis sa bahay, hanggat hindi ito napapaslang ay ito na ang gumawa ng paraan. Pinagsabong lahat ng mga tauhan ni Don Esteban. Loko ka, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Masakit yung pambabatok mo sa akin. Wala naman akong kasalanan sa'yo, bakit mo ako sinasaktan? Ako, hindi kita binatukan. Naghahanap ako sa matandang bulag na yun eh. Nakatayo lang ako dito sa likod mo ha. Huwag nga kayong magulong dalawa. Tapusin na natin ang paghahanap ng sa ganun eh makauwi na tayo. Halika kayo sa labas, baka nagtatago sa ilalim ng mga puno sa paligid. Sige na, bumaba na kayo. Baka nga nandun, silipin nyo agad sa silong. Bilisan nyo mga kilos nyo, huwag kayong babagal-bagal. Pagkababa ng unang tauhan ay binatukan na ito ni Dakil, kaya galit na galit itong lumingon. Loko kayong dalawa, kung nagbibiruan kayo huwag nyo akong idamay. Baka mabaril ko kayo. Hindi ako nakikipaglukuhan sa inyo. Tumahimik nga kayo. Walang nambatok sa'yo. Ako ang nakasunod sa'yo. Baka nga batukan na kita ng tuluyan ang ingay mo eh. Ang sabi ko, dalian nyo ang trabaho nyo nang makauwi na tayo. Merong nambatok sa akin noon, Esteban eh. Masakit yun ah. Mas masakit pa ba dito? Sabay batok nandun sa tauhan nito. Napangiwi ito ngunit hindi na nagreklamo. Wala itong magawa kundi ang haplosin ng ulo na binatukan ng amo. Pagkababa ng mga ito sa bakuran ay si Don Esteban na naman ang binatukan ni Dakil. Kaya halos magwala itong hinarap ang mga tauhan nito. Gusto nyo bang kayo ang unahin kong paslangin imbis ng matandang yon? Kung nagbibiroon kayo, huwag nyo akong idamay. Ilugar nyo sa tama ang buhay nyo. Nakalimutan nyo yatang ako ang amo nyo. Halos sabay na umiling ang mga ito. Takot kay Don Esteban na halos ay babarilin na ang mga tauhan. Pinaglalaruan talaga tayo eh. May isa demonyo ang nananahan sa bahay ng matanda o di kay ang matanda mismo ang naglalaro sa atin ngayon. Sino naman sa inyo ang amoy kili-kili?
lumayo kayo sa akin. Ano ba naman yan? Para ka namang kapres at hindi ng amoy mo. Galit na sigaw ni Don Esteban. Matapos halos pinahalikan ni Dakel ang kilikili nito sa ganid na si Don Esteban. Itong si Doming, mabaho talagang kilikili nito, boss. Hindi na naman siguro naligo buong araw. Palibasa may sakambing ito takot sa tubig. Hoy, nagtatawas ako Ikaw itong amoy bulok na daga yung hininga Kahit kakasipilyo lamang, mabaho pa rin, nakakadire. Ayusin mo hindi totoo yan. Anong bulok na daga? Sobra kang manlait Totoo yan. Kita mo na, ang baho. Huwag kang humarap sa akin. Sumasama ang tiyan ko Nakakawala ng ganang kumain. Hoy, personalan na yung sayo Sumusobra ka naman yata. Hindi pa ba to personalan? Inunahan mo ko Sabi mo kambing akong takot sa tubig. Ikaw tong amoy na agnas na bangkay ang hininga. Loko to sumusobra ka na, hayop ka. Mas lalong nagkainitan ng mga ito, kaya mabilis na inawat ng Don. Ang ingay niyong lahat, ang matandang bulag nang naman ang hinahanap natin dito pero hindi pa natin mahanap. Umuwi na nga lang tayo, hayaan na lang natin ang matandang yon. Siguro naman hindi na yun magiging perwisyo sa akin. Hindi rin naman niya nakikita ang mukha ko. Hindi rin niya nakita si Fernando, kaya mas mabuting umalis na lang tayo dito. Mabuti pa nga alis na. Kayo ang totoong perwisyo, ang sarap niyong pagsabungin Uwi ka ni Dakel. Binuguhan nito ng usok ng tustos nito ang Don, kaya napaubo ito ng matagal. Ano yan? Ang baho ng tabako, ang sakit sa lalamunan at ilong. Tustos ng kapre ba yun? May kapre yatang nananahan dito Hindi kami nagyoyosi boss wala sa amin, kaya malamang totoo yung hinala mo boss. May kapre nga yata dito. Reklamo ng isang tauhan nito. May sa demonyo malamang ang matandang yon. Alaga niya ang kapre. Magmadali kayo nang makaalis na tayo sa lugar na yan. Nangilabot ito ng gusto na hiwagaan sa lugar at sa bahay ni Lolo Bodoy. Nang makalayo ang mga ito'y inutos ni Dakel na lumantad na si Lolo Bodoy, agad naman niyang sinunod ang bulong ni Dakel. Bumuntong hininga siya nang mapagtanto na ang lumang mga gamit niya na nakatago sa mga sako ay nagkalat na sa paligid. Hindi niya alam kung saan siya unang magliligpit. Gahaman ng lalaking yon, kawawa ang kapatid niya. Pati ako na tumanggi lang sa nais niyang paggawa ng kasamaan na damay. Pati mga gamit kong tahimik lang naman sa gilid isinali pa sa kalokohan ng mga yon. Hayaan mo na, hindi natin alam ang kwento nila. Ang mahalagay na gawa natin ang misyon na mayroon tayo at tumanggi tayo sa pinaggagawang kasamaan sa atin. Hindi naman talaga dapat kinukonsinti ang mali. Sa bagay nga naman, masarap manindigan para sa kabutihan. Pero itong mga gamit kong nagkalat, ikaw niyang bahalang magligpit. Mabilis nga yung nagawa ni Dakel. Ibinalik niya sa ayos ang lahat. Pagkatapos ay sinabi nito kay Lolo Bodoy na tapos na niyang gawin ang inuutos nito. Salamat kung ganyan, Dakel. Dahil hindi siya makatulog ng gabing yon sa ginawang pananalaki ng Don, ay kinuha na lamang niya ang kanyang mga halamang dahon na pinatuyo. Dinikdik yon hanggang sa maging pino, hinalo sa ginawang langis na gawa sa niyog. Pwede yung pamunas, pwede ring ipainom. Depende sa kung anong karamdaman ng kanyang pasyente. Ang mga halamang gamot at langis niya ay kasangkapan lamang. Ang pinakaugat sa kanyang panggagamot ay ang dasal na orasyon na siyang pinakamabis at mabilis na umepekto sa katawan ng pasyente. Sa dami na ng kanyang napagaling, hindi may pagkakailang siya ang pinakapinagkakatiwalaan sa kanilang bayan na albularyo. Sa kabila ng kapansanan na mayroon siya, may isang pagkakataon na isang batang 10 taon ang kanyang ginamot. Biglang lumikot ang imahinasyon nito. Lolo, paano niyo po nakalap ang mga halamang ito? Ginagamit niyo po ito sa panggagamot, saka bakit mag-isa lang kayo sa buhay? Nasaan ang pamilya niyo? Parang ayaw niyang sagutin ang naging tanong ng bata. Lalo na ang huling katanungan, pero may pagkakataon talaga na kailangan ding magkwento. Yung pangangalap ko ng mga halaman madali lang naman. Inaamoy ko lang. Alam ko na agad kung para sa anong karamdaman ng dahong yon. Ang galing naman, grabe yung talento ng kalooban ng langit sa iyo, no, Lolo Bodoy? Napatawa na lamang siya nang sabihin yon ng bata.
Ang totoo ay hindi naman talaga siyang nangangalap ng mga dahon kundi ang alaga niyang kapre, si Dakel. Ngunit hindi rin naman niya pwedeng sabihin dito na may kapre siyang alaga na siyang nangangalap para sa kanya. Biglang nagbalik tanaw sa nakaraan si Lolo Budoy. Sariwa sa kanyang alaala noong hindi pa siya bulag. Galing siyang sayawan madaling araw. Binata pa lamang siya noon nang marinig niya ang kakaibang iyak. Napakalaking boses ng sanggol. Alam niyang hindi yun normal na iyak ng sanggol na tao. Gayunpaman ay hindi niya naramdaman ng takot. Parang sa wari niya kaya niya naririnig yon ay dahil kailangan nito ng tulong. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng boses hanggang sa tuluyan ng lumantad sa kanyang napakalaking sanggol na sobrang itim ng buong katawan. Iyak ito ng iyak. Anong uri ng sanggol to? Ang laki, 20 kilos na yata ito eh. Ito kaya yung sinasabi nilang sanggol ng kapre? Hala, ito nga yata yun, totoo sila, totoo ang mga kapre. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Nawala ang antok at pagod niya mula sa sayawan dahil sa kakaibang nilalang na nakasalamuha niya. Nagulat pa siya nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Maaari mo bang alagaan ang aking anak para sa kaligtasan niya? Pakiusap, hinihiling ko sa iyo ang bagay na ito. Sana naman pagbigyan mo ko. Halos mapatalon siya sa gulat nang marinig yon. Nang tingalain niya ito ay isang malaking nilalang na mabalahibo ang buong katawan. Anong uri ka ng nilalang? Hindi ba't ikaw yung tinatawag nilang kapre? Hindi ko akalaing totoo ang mga nilalang na kagaya nyo. Akala ko'y kwentong pananakot lamang kayo eh. Totoo kami at oo isa akong kapre. Nanganganib ang buhay namin sa aming mundo. Sobrang gulo doon. Kawawa lahat ng mga katulad ko. Lalo ng katulad nitong aking anak na sanggol. Naiipit sa malaking digmaan dahil sa agawan ng teritoryo at korona. Kaya pakiusap, alagaan mo ang aking anak. Matakaw siyang kumain pero bibigyan kita ng yaman para hindi ka na mangalap ng iyong mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi nga niya natanggihan ang ama ng sanggol. Iniabot niya ang isang supot na parang kay Judas. Naglalaman yon ng napakaraming barya na ginto. Kayamanan nga iyong kahit tumanda sila ng sanggol na kapre ay hindi malamang yon mauubos. Dinala niya sa kanilang bahay ang sanggol, ngunit hindi sa mismong bahay nila, kundi sa itinayo niyang kubo. Hindi pwedeng makita ito ng kanyang mga magulang at kapatid. Duda rin siyang makikita nga ba ito ng mga kapatid niya. Ang isang nilalang na kaya niyang makita pero kailangan niyang makasiguro. Kinuha niya sa kanilang bahay ang kanyang unan at kumot. Mukhang saktong-sakto ang pagkakagawa niya ng kubo, katatapos lamang din niyang matapos yon. Doon siya nagpalipas ng gabi kasama ang sanggol na kapre. Tahimik ito kaya walang problema. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ng kanyang ina. Halos sirain ito ang nakakandadong pintuan. Ano ba, Budoy? Sabi ko na nga ba, pupunta ng sayawan tapos tanghali ng gigising. Ano, wala kang balak na mag-araro ng palayan? Nay, bukas na lang po. Masakit ang buong katawan ko. Saka medyo masama ngayon ng pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako kahit isang araw lang. Anong bukas? Hindi pwede. Magpapatanim na sa susunod na linggo. Gahol na sa oras. Hindi masama ang pakiramdam mo. Sabihin mo'y antok ka sa kapupuyat sa sayawan. Magtrabaho ka nga. Ngayon lang naman ako nagre-reklamo eh. Si Raul nga yung pagtrabahuhin nyo. Hindi yung ako na lang palagi. Napapagod din ako. Tao din naman ako ah. Porke anak ako ni tatay sa una niyang asawa, ganyan nyo na lamang akong tratuhin. Parang kalabaw nyo. Simula umpisa, wala talaga kayong puso sa akin eh. Ba't magaling ka na ngayon sumagot at magdrama ha? Anong pinagmamalaki mo? Kaya pala gusto mong magkaroon ng sariling tirahan dahil hindi mo na ako susundin sa mga utos ko sa'yo. Hindi mo na ako rerespetuhin. Hindi naman po sa ganun. Ngayon lang naman ako nagre-reklamo. Pagod lang po talaga ako ngayon. Pwede ba hayaan nyo muna ako magpahinga? Buksan mo nga itong pintong ito. Ano, may tinatago kang babae kaya dito ka natulog sa kubo mo. Buksan mo ito. Bilisan mo. Wala siyang magawa kundi buksan ng pintuan. Bahala na ako makita ng mga ito ang sanggol na kapre. Pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa kanyang ina-inahan na halos lumuwa ang mga mata sa galit. Bumangon ka dyan, magtrabaho ka. Batugan kang tonto ka. Ano sa tingin mo ang papel mo sa teritoryo ko? Hindi, ayoko. Sinabi ko na hindi ba, masama ang pakiramdam ko. Kaya dito lang ako. Hindi mo ako mapipilit kahit anong gawin mo. Nagmamatigas ka na talaga. Humanda ka.
Gutom mga abutin mo ngayon. Hindi kita bibigyan ng pagkain. Huwag kang lumapit dun sa bahay. Bahala po kayo kung anong gusto nyo. Hindi ko naman ikamamatay ang pagkagutom ng maliit na pagkain. Kaya kong bumili. Nakakagigil ka talaga, Budoy. Ang sarap mong sapakin. Galit na sigaw nito. Wala itong magawa kundi ang umalis na lang. Iniwan siya nitong yakap ang sanggol na kapre na parang isang malambot na unan. Ngunit nakapagtataka para sa kanya yon, hindi nakita ang sanggol ng kanyang ina-inahan. Kaya ligtas ang kapreng sanggol na alaga niya. Pinangalanan niya itong Dakil. Lagi na lamang itong nasa kubo niya. Minsan ay nagnanakaw siya ng gatas sa kanyang ina-inahan. Minsan ay nagtataka ito dahil mabilis na uubos ang gatas nitong binibili pamaris sa kape. Nang makapagbenta siya ng gintong barya sa isang mayaman ay hindi naman siya nahirapan. Ilang lata lagi ng gatas ang tinatambak niya upang hindi maubusan ng kanyang alaga. Mabilis itong lumaki at ang daming lumalabas na kapangyarihan. Bata pa lamang. Hindi niya namalayan na lagi pala siyang minamanmanan ng kanyang kapatid sa ama na si Raul. Nagtataka ito kung sino ang kausap niya. Hindi niya alam ang bagay na yon, lalong hindi niya alam na ang kanyang nililigawan na babae ay gusto din nito. At upang hindi na siya magustuhan pa ng babae at upang hindi na siya maging karibal pa nito, isang gabi habang natutulog siya ay sinabuyan nito ng asido ang kanyang muka. Sinugod siya sa ospital ng kanyang ama ngunit hindi na naagapan pa ang kanyang mga mata. Tuluyang nasira ng kemikal dahilan para maging permanente na siyang bulag. Bigla ring nagkasakit ang kanyang ama at namatay kaya wala na siyang naging kakampi sa buhay. Hanggang sa isang araw ay nagising siyang wala na ang supot ng baryang ginto na iniwan sa kanya ng ama ni Dakil. Dakil, kinuha mo ba ang supot ng baryang ginto dito? Nasaan na? Bakit wala dito sa pinaglagyan ko? Si Raul po, hindi po ako yun, yung kinakapatid nyo. Ninakaw lahat ng gintong barya na iniwan ni ama sa'yo. Seryoso, nakita mo? Bakit hinayaan mo lang? Sana naman binawi mo. Sana gumawa ka ng paraan para hindi niya makuha. Sabi mo sa akin kahit anong gagawin nila, wag akong makialam dahil ikaw ang bahala sa kanila. Eh di pinabayaan ko. Ikaw nang bahala sa kanila, bawiin mo na lang. Eh saan ko naman kukunin yun? Bakit ngayon mo lang sinabi? Dapat kinuwento mo agad sa akin eh. Natutulog ka eh, malamang hating gabi siya pumasok dito kaya hindi na kita ginising. Ang sarap ng tulog mo, gigisingin pa ba kita? Eh bakit nga hindi mo ako ginising? Kailangan mo akong gisingin kapag sa mga ganong bagay para makabawi ako agad. Ayoko nga maistorbo ang tulog mo, pwede naman kapag nagtanong ka saka ko na lang sasabihin tulad ngayon, di ba? Alam mo na ngayon dahil kinuwento ko na sa iyo. Nako, Dakil talaga, paano yan? Paano natin mababawi ang bagay na yun? Paano kung hindi aamin? Hindi ko rin alam, sabi mo ikaw ang bahala. Kaya ikaw na ngayon ang bahalang pumawi sa kanila. Halika, igayan mo ako patungo sa kanila. Kailangan nating kunin yun. Para sa iyo yun, hindi sa akin. Hindi sa kanila. Matako ka pa namang kumain eh. Anong gagawin natin? Wala na sila dyan, umalis na. Nag-aagaw pa ang dilim at liwanag. Bakit saan ba sila nagpunta? Hindi ko rin alam, basta umalis, may daladalang malalaking bag, dalawa silang mag-ina. Laylay ang kanyang balikat nang marinig yon. Tuluyan na siyang inabandonan ng kanyang ina-inahan dahil wala na ang kanyang ama. Ang masaklap dala pa ng mga ito ang yaman na siya sanang bubuhay sa kanila ni Dakil. Malungkot siyang nakaupo sa hagdang gawa sa tablon nang biglang narinig ang iyak ng kapitbahay. Dakil, sino yun? Bakit parang malapit lang sa atin yun? Si Aling Maya nakagat yata ng ahas na makamandagang asawa. Yan o, nangingitim na. Gamutin mo nga. Ano? Anong akala mo sa akin, albularyo? Hindi na. Mapapahiya ako sa ginagawa mo, Dakil. Akong bahala, ituturo ko sa iyo ang dapat mong gawin. Basta pagalingin mo siya. Kawawa kasi kung mamatay eh. Ang bata pa ng anak nila. Sigurado ka ba hindi mo ba ako pinaglalaruan? Baka mapahiya ako ba? Laro-laro pa bang ganitong bagay? Tawagin mo na, kawawa naman. Para magamot na agad. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang tinawag ang kapitbahay. Aling Maya, ilapit niyo po dito si Kuya Dan. Anong ahas po bang nakakagat sa kanya? Mukhang malala na, tag-iiba ng kulay ni Kuya Dan ah. Paano mo nalaman nakagat siya ng ahas? Nakakakita ka na ba, Budoy? Basta lang po, Aling Maya, kobra bang nakakagat sa kanya? Mukhang malala ah.
Hindi rin niya nakita kasi madaling araw na kanina, pero tingin ko oo. Kumalat na yata sa katawan niyang kamandag, Budoy. Huwag ka pong mag-alala, pagagalingin natin siya. Gagaling agad siya, magtiwala lang kayo. Posible ba yun, Budoy? Hindi ka naman albularyo. Paano mo mapapagaling ang asawa ko? Magtiwala lang po kayo sa akin, Aling Maye. Giniya siya ni Dakel. Nilagay sa kagat ng ahas ang kanyang kanang kamay. Binulong nito sa kanyang dapat niyang uusaling orasyon. Pagkatapos ay ibinili ng herbal na pwedeng itapal dito. Tapalan niyo po ito ng dahon ng bulaklak na espada. Yung naisa lang sa apoy, kaunting init lang. Yung kayang tiisin ng balat. Bumalik na ang kulay ni Dan. Tunay ngang magaling kang manggagamot. Bakit ngayon lang namin nalaman ng bagay na ito? Hayaan mo, Budoy. Malalaman ng lahat na ikaw ang isang magaling na albularyo. Naku po, nataon lang ito malamang. Hindi po ako kagalingan. Hindi ako naniniwala. Alam kong magaling ka at alam ko na may igagaling ka pa. Heto ang 100. Tanggapin mo, Budoy. Naku po, lalong hindi ko matatanggap. Hindi ko po yun ginawa para magkapera. Gusto ko lang pong mailigtas si Mang Dan. Napakabait mo talagang bata pero hindi. Tanggapin mo ito. Kusa ko itong ibinibigay sa iyo. Sigurado po kayo, Aling Maye? Siyempre, sige na. Pupunta kasi ako ng palengke. Hindi pa ako nakapagluto ng almusal. Isama na kita sa budget ko, Budoy. Tiyak lagi kang ginugutom ng iyong inainahan ngayon. Wala na po sila dito ngayon. Nilayasan na po nila ako. Talaga? Grabe talaga ang babaeng yon. Natiis ka niya sa kalagayan mong yan. Dinig ko si Raul lamang din ang may gawa niya sa mata mo. Tama, hindi ba? Ayos lang po, Aling Maye. Ganun po talaga eh. Ito malamang ang kapalaran ko. Tatanggapin ko na lang po. Tahimik na nailing si Mang Dan at Aling Maye. Parehong naawa sa kanya ng palihim. Gayunpaman, ito ang naging daan at naging kilala siyang albularyo simula noon. Dinagsa siya ng maraming pasyente. Pinagkatiwalaan hanggang sa ngayong matanda na siya. Hindi rin umihiwalay sa kanya si Dakel. Hindi siya nito iniwan kahit pamalaki at malakas na ito. At kaya ng alagaan at itayuwang sarili. Ito pa rin ang bumubulong sa kanya sa mga dapat niyang usalin at gagawin. Ito rin ang nangangalap ng kanyang mga herbal na gamot. Alam ni Dakel kung mabuti at hindi ang intensyon ng mga taong dumalapit. Malayo pa lamang ang mga ito. Kaya ito ang nagbibigay sa kanya ng abiso. Kung gagamutin ba o pauuwiin na lamang ang sino mang lumalapit sa kanya. Kaya sa kasalukuyang sitwasyon niya ngayon, ilang buwan na rin ang nakalipas. Buhat nang lumapit sa kanya ang isang mayamang may maitim na hangad. Buhat nun na hindi na ito nagparamdam pa. Mabuti na rin dahil naging tahimik at payapa muli ang kanyang isipan. Nang umagang yun ay isang lalaking sa tansya niya edad 30, naninilaw. Mukhang malala ang tama ng sakit o karamdaman na mayroon ito. Ngunit nang tignan niya ang palapulsuan, ito'y napagtanto niyang hindi normal na sakit ang umaatake. Ayon na rin sa bulong sa kanya ni Dakel, hindi pantay ang daliri nito. May kung anong linya na kulay itim ang naglalaro sa balintataw. Paikot-ikot at sobrang bilis. Ibig sabihin, nakikita mo po ako sa lagay na yan. Hindi ka pa tuluyang bulag, ganun po ba? Ay hindi ganun, bulag na po talaga ako. Kitang-kita naman, wala na talaga. Wala na ako nakikita pa. Pero nararamdaman ko ang bagay na yan. Kaya ako sinasabi dahil nararamdaman ko. Kung nakulam ako, sino ang gumawa nito sa akin? Sinong kumukulam sa akin? Wala akong maisip. Siyang babayla ng may gawa pero ang may utos, malapit lang sa iyo. Nag-iisa siyang kahati mo sa yaman. Hindi ako naniniwala na wala kang tula dahil alam ko na alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Sino naman po yun, Lolo Budoy? Sabihin mo na lang kaya sa akin. Pasensya na pero hindi ko pwedeng sabihin. Pero kahati mo ito sa yaman. Yun lang ang paulit-ulit kong paalala sa iyo. Kahati sa yaman? Nag-iisa lang naman ang taong kahati ko sa yaman, si Kuya Esteban. Malayo ang agwat namin sa isa't isa, subalit maayos naman ang relasyon namin. Si Don Esteban baka mo? Ang may-ari ng Hacienda Esmeralda. Ibig sabihin ay ikaw si Senyorito Fernando. Kilala niyo po ako. Tama nga ako, kinulam ka nga ng kapatid mo. Lumapit siya sa akin 2 buwan niyang nakararaan. Gusto niyang kulamin ka. Nang sa ganun ay wala na siyang kahati sa iyong yaman. Kamuntik mapahamak pa ang buhay ko sa kanya. Mabuti na lamang at may kaalaman ako sa pagkukubli. Kung walay talagang patay na ako ngayon.
Mabigat na akusasyon po yan, Lolo Budoy. Alam ko pero nagsasabi ako ng totoo. Patutunayan ko sa iyo ang bagay na yon. Gagamutin kita. Ibabalik ko sa may gawa nito ang karamdaman na mayroon ka. Sige po, ikaw pong bahala. Hindi ko bibiglain ng panggagamot sa iyo. Baka mamaya mauna ka pang matodas dahil sa tindi ng ginawang pagkulam sa iyo. Ikaw pong bahala, Lolo Budoy. Sa unang paggamot kay Senyorito Fernando, ay naramdaman agad nito ang pagiging magaan sa pakiramdam. Ang tagal niyang dinaramdam ang bagay na yon. Magdadalawang buwan na rin yata simula ng unti-unti niyang maramdaman. Sa unang paggamot ni Lolo Budoy ay naramdaman nito ang gaan ng pakiramdam. Pakiramdaman mo si Don Esteban kung ano ang reaksyon sa kanya habang ikaw ay nagpapagaling. Basta wag mo lang kalilimutan ang pag-inom ng kalahating kutsara ng langis tuwid alas 6 at alas 12, umaga man o gabi hanggang sa tuluyan ng mahapi ang gawa sa iyo ng iyong kuya. Paumanhin, ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyo ang mga karamdaman na nasa iyo ay babalik ng doble sa Kuya Esteban mo. Sana lang kaya mo siyang makitang maghirap. At kung hindi siya magsisisi at aamin sa iyo, baka pwede pa niyang ikapahamak ito. Kung ganyan man lang magiging kahinat na ng lahat, wala na ako magagawa pa. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ng Kuya Esteban sa akin. Ang sabi niya tanggap na niya lahat, bakit ganito? Ang tanong dyan ay kung totoo nga bang tanggap kanyang tunay. Hindi makasagot si Fernando. Kalahating taon pa lamang nitong kasama sa asyenda si Don Esteban, kaya tiyak na hindi pa nito kilalang lubusan ng kapatid. Magalang itong umuwi matapos lumapit sa albularyo. Ang daming doktor nang nilapitan nito, hindi man lamang magamot ang karamdaman. Ngayong nakalapit na ito kay Lolo Budoy, ramdam nitong albularyo na nga makapagbibigay ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Pagdating nito sa mansyon sa Hacienda Esmeralda ay nadatnan nito si Don Esteban. Nakasandal sa salang gawa sa matigas na kahoy, mukhang may dinaramdam na kung anong bagay sa katawan. Saan ka galing? Alam mong may karamdaman ka, alis ka ng alis. Paano ka gagaling yan? Magandang hapon, kuya. Naghanap po ako ng paraan para gumaling kasi naman po, hindi naman tumatalab sa akin yung mga gamot na binibigay sa akin ng doktor eh. Kaya ka hindi gumagaling kasi wala kang tiwala sa gamot na iniinom mo. Pasensya na po, kuya. Totoo pong nadagdagan lang ang karamdaman ko. Oo nga pala, kuya. Hindi ka po umalis. Akala ko ba pupunta ka ng lungsod? Hindi na, biglang sumama ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko'y binabare ng utak ko sa loob eh. Totoo po. Ganyan ang nararamdaman ko nung unang araw na inatake ako ng sakit eh. Mukhang pareho tayo ng karamdaman, kuya. Hindi ito magiging katulad sa'yo. Gagaling agad ito bukas. Basta po, ganyan ako nung unang araw ng karamdaman ko, Kuya Esteban. Hindi ko yun makakalimutan. Pumasok ko na nga lang sa kwarto mo, Fernando. Sabing malayo ito sa karamdaman na mayroon ka eh. Masyadong malayo. Sige po, pasensya na, kuya. Pasok na ako sa loob ng aking kwarto. Tahimik lamang ito ng tinalikuran ni Fernando. Hilot ng sentido. Katabi ang maraming basyo ng gamot na iniinom nito. Tila na sobrahan yata sa iniinom na gamot ang Don. Sumagi sa utak ni Fernando na tama ang sinabi ni Lolo Budoy. Kinukulam ito ng sarili nitong kapatid. Hindi ito nagpahalata na alam nito ang lahat. Gusto pa rin itong matiyak na totoo kaya nagmamatsyag ito sa kilos ng Don. Kinabukasan, maagang pinuntahan ni Fernando si Lolo Budoy. Kinumpirma ang hula nito na ang sariling kapatid ang kumukulam sa kanya. Ngayon pa lang ilayo mo niyang sarili mo sa kanya. Hindi ba niya mahalata, Lolo, kasi matalino ang Kuya Esteban kong yun eh. Kaya nga maaga pa lang ay umalis ka na sa poder niya bago niya matuklasan na ginagamot kita dahil tiyak na may hindi magandang bagay na gagawin siya oras na malaman niya ang lahat ng ito. Halang ang kaluluwa ng kapatid mo dahil sa yaman. Yun ang dapat na isipin mo. Sige po, Lolo, ngayon pa lang maghahanap na po ako ng ibang matitirhan na hindi niya alam. Gawin mo habang hindi pa siya nakakahalata. Mahirap na. Baka maunahan ka, hindi sa ganitong paraan. Baka sa baril ka natatapusin kapag malaman niyang ginagamot kita. Salamat po sa paalala, Lolo Budoy. Buhay mo kasi ang nakasalalay. Karga ng konsensya ko kapag wala akong gagawin. Matapos gawin ang pangalawang gamutan ay agad na naganap si Fernando ng pwedeng bilihin na bahay.
Sa baryong yon malapit kay Lolo Budoy, kahit hindi malaki basta komportable. Mabilis itong nakahanap kaya lumipat agad dito. Ang paalam lamang nito'y magbabakasyon sa dating probinsya. Napaniwala naman ito ni Fernando. Wala itong kaidi-idiya na nagpapagaling si Fernando sa tulong ni Lolo Budoy. 2 linggo ang lumipas, bumalik din sa normal ang pakiramdam nito. Ngunit si Don Esteban ay nagdurusa sa karamdamang binigay nito kay Fernando at bumalik sa sariling katawan. Isang hapon ay hindi nga inasahan ni Lolo Budoy na darating si Don Esteban sa kanyang kubo upang ito ay magpagamot. "Siguro naman natatandaan mo pa ako, tanda?" tanong kaagad ng Don. "Eto na naman ang mayabang na si Don Esteban. Mukhang sa'yo ito magpapasak, Lolo. Hindi alam na ikaw ang bumalik ng karamdaman niya sa katawan niya." Tahimik si Lolo Budoy matapos sabihin yon. Pagkakuway umubo upang linisin ng lalamunan bago magsalita. Yung mukha mo hindi ko matandaan pero yung boses mo, sino bang makakalimot sa luminanting boses na yan? "Buti kung ganun. Yung mangkukulam na inutusan ko namatay. Ang pinapagawa ko sa kanya na dapat ay sa kapatid ko mapunta. Nasa akin na. Parang akong mamamatay sa sakit ng ulo. Gamutin mo ako. Magbabayad ako kahit magkano." Pasensya na, mukhang hindi kita mapagbibigyan sa ngayon. Kagagawan mo yan na bumalik sa'yo. Kung gagamutin ko yan, ako ang mapapahamak kapag ginamot kita. "Kahit sa ganitong sitwasyon, hindi mo pa rin ako matutulungan." Dahil kagagawan mo ang sakit na yan, ikaw lang din ang umaani. Galing yan sa kasamaan. "Ano bang gusto mo? Pera? Magkano? Sabihin mo lang. O kung gusto mo ipa-opera natin yung mata mo, kapalit ng paggaling ko." Matagal ko nang tanggap na bulag ako. Ganito na ako. Hindi ko ipagpapalit ang kaligtasan ng kaluluwa ko. Kahit gaano man kalaking halaga ng pera ang ialok mo sa akin. "Wag mo akong ginagalit, tanda. Nakakaubos ng pasensya." Hindi ako natatakot sa kahit kaninong galit. Kahit ikaw pang pangulo ng bansa, hindi ako madadala sa pananakot mo. Ilang beses mo na ba itong ginawa sa akin? Sisigaw na sana sa galit si Don Esteban nang biglang umatake ang sakit nito sa ulo. Napahawak ang 2 kamay nito sa noo sabay pisil. Nanginginig ang mga kamay nito sa tindi ng sakit na nararamdaman. Ngunit ganun pa rin, nagmatigas pa rin si Lolo Budoy. Maging si Dakil ay gusto nitong paalisin. "Isa't huling kahilingan, tanda. Paggalingin mo ko kapalit ng kung anumang kahilingan na gusto mo." Isang beses lang ako magdesisyon. Ang mali ay mali. Huwag kang magalit dahil yun ang prinsipyo ko. "Matigas ka talaga. Humanda ka sa akin. Kapag nakahanap ako ng magaling na albularyo na mas magaling pa sa'yo at napagaling ako, sinasabi ko sa'yo, babalik ako at pagturusahan mo." Ayos lang, nakahanda ko kung sakaling yan na magiging parusa ko. Galit na naman itong umalis. Hindi nito matanggap na tinanggihan siya nitong gamutin. "Kulang na lamang ay kalabitin na niya ang baril eh. Hinihintay ko lang talaga na gawin niya yon." Ikaw din itong mahilig pumatol sa mainit ang ulo eh. Pakiligpit na nga lamang itong mga gamit ko sa panggagamot. Magpapahinga na tayo. "Sandali lang po, may dumarating pa." Meron pa? "Oo, yung kapatid niya, si Fernando." Ganun ba? Hintayin natin. Mula sa di kalayuan ay maririnig ang yapak ni Fernando. Malayo pa lamang ay sumisigaw na ito. "Magandang hapon po, Lolo Budoy. Kumusta po kayo?" Pasok ka, Fernando. Ano bang kailangan mo? "Kumusta po, Lolo?" Ayos lang naman ako dito. "Nakita ko kasi na galing dito ang kapatid ko. Ano na naman kayang kailangan ng taong yun? Mukhang malala ang karamdaman eh." Ano pa nga ba? Namatay yung mangkukulam na binayaran niya para kulamin ka. Ngayon, hindi na niya madepensahan ang kanyang sarili. Tuluyan niyang bumalik sa kanyang atake ng kadiliman. Nakakaawa sana kaso kagagawa niya naman ng bagay na yon. Talagang pagdurusahan niya. May nadiskubre din kasi ako eh. Anong bagay? Sabihin mo naman sa akin. Gusto kong madiskubre din. Yung last will ng aming ina. Pinatamperan niya. Pinapaalis niya lahat ng aking pangalan. Walang mapupunta sa akin gayong noong bago pa mamatay ang mama. Ang sabi niya, ang rancho at kabayo at pababang parte patungo sa resort ay akin. Pero wala, kinuha niyang lahat yon. May mga tao talagang sakim sa yaman. Ano naman kaya ang gagawin niya sa napakalaking lupain at kayamanang yon? Gayong nag-iisa lang din naman ang anak niya.
wala rin siyang asawa. May babae po siya at ang babae niya, sosyalera yun, bata pa. Mukhang pera lang din naman ang habol kay Kuya Esteban. Yun ang ipinag-aalala ko ng husto eh. Nako, mahirap yan. Mukhang hindi magtatapos kay Don Esteban ang problema. Mukhang ang babaeng yun din ang malamang na sumusulsul sa kanya. Yun ang tunay na gahaman sa salapi eh. Siya ugali ng kuya mo? Mukhang hindi. Ang kuya mo talagang gahaman, alam ko yon. Dahil minsan ko nang nakasalamuhang yung kuya. Paumanhin lang kung diretso akong magsalita. Ayoko lang na pagtakpan ng katotohanan. Ganun po ba? Sa bagay, iba din kasi ang pinapakita sa akin ng kuya. Masyado niya akong pinipeke. Yun din ang problema. Nakilala mo siyang mabait. Yun pala'y akala mo lamang. Pinanindigan niya yon dahil yun ang bulong ni Dakil. At yun din ang nararamdaman niya base sa pananalita nito. Kinabukasan ni maaga pa lamang at wala pang mga pasyente ay bumungad na sa kanila ang isang babaeng kaidaran ni Fernando. Makapalang makeup at lipstick, puro alahas ang buong katawan. Masama ang tingin nito kay Lolo Budoy. Malayo pa lang masama na ang titig sa'yo ng babaeng yan. Mukhang hindi maganda ang pakay. Sino naman kaya yan? May galit na naman ba siya akin? Wala akong ideya. Mamaya malalaman natin. Malapit na siya. Hinintay nilang makalapit ito. Hinintay na ring magsalita ito sa kung ano ang kailangan. Ikaw ba si Tandang Budoy? Ang bulag na albularyo? Ako nga, anong kailangan natin? Bakit parang ang laki ng galit mo sa akin? Ako si Ligaya, fiancé ni Don Esteban. Kasi ngayon nasa mansyon siya at pinapatawag ka. Kailangan niya ng manggagamot. Ikaw lang ang gusto niyang tumulong sa kanya. Kaya pakiusap, puntahan mo na. Para saan naman at kailangan ko talaga siyang puntahan? Minsan ko na siyang tinanggihan na. Sa iba na lang siya magpagamot, pwede ba? Lumalala ang karamdaman niya. Pakiusap, huwag na kayo magmatigas. Sumama ka sa akin para maagapan na magamot si Don Esteban. Kay Don Esteban mismo, matatag na ang paninindigan ko. Hindi ko gagamutin ang sakit na ibinalik lang sa kanya. Albularyo ka, hindi ba? Trabaho mong gamutin ang ganoong uri ng karamdaman. Kaya gawin mo. Dahil oras na may masamang mangyari kay Don Esteban at hindi pa kami na ikakasal, isinusumpa ko, pahihirapan kita. Hindi ako papayag na mamatay ang Don na hindi mapunta sa akin ang yaman. Ang tagal kong pinaghirapan ng bagay na ito. Ilang taon ako nagtiis sa pandidiri tapos wala naman ako mapapala. Sabi niya personal na interest lang ang meron ka para gustuhin na madugtungan pa ang buhay ng matandang yon. Wala ka na doon. Babayaran ka naman ng malaki kaya pwede ba umayon ka sa gusto ko? Ay nako, kung gahaman si Don Esteban, ikaw naman ay ganid sa kayamanan ng matanda. Wala naman kayong pinag-iba. Dapat nga yata kayo magsama. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ay pera. Kapag walang pera, walang kapangyarihan. Kaya hindi ako magpapaiwan. At ang perang sabi mo ay sinasamba ng tao dahil makapangyarihan ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Maling-mali na nasilaw kayo sa pera. Wala ka na dun, tanda. Masyado mong pinapatagal ang usapan. Tumatakbo ang oras. Puntahan na natin si Don Esteban bago patuluyang lumala ang kanyang karamdaman. Nangihina na siya ngayon. Wala akong pakialam. Magdadatingan ng aking mga pasyente kaya pwede ba? Umalis ka na. Nagdesisyon na ako, siguro naman marunong ka rin umintindi, hindi ba? Nagmatigas ang babae at ayaw nang umalis. Ngunit mas nanindigan si Lolo Budoy. Sa huli ay galit na galit itong umalis. Masama ang naging babala nito ngunit baliwala sa matanda. Paglalaruan pa sana ito ni Dakil ngunit nang marinig ni Lolo Budoy ang pagbulong nito sa hangin ay maagap na tinakpan ng matanda ang bibig nito. Hayaan mo na nga, isa ka pa eh. Umayos ka, Dakil, ang gulo mo rin. Konting tisod lang naman eh, ayos sana. Mataas yung takong oh. May mga mapagtatawanan na naman ako dito. Hindi na, hayaan mo na. Ayusin mo na lang lahat ng mga gamit natin sa panggagamot para handa tayo mamaya. Kinalimutan na yon ni Lolo Budoy. Nagpatuloy sa misyon, ang panggagamot. Makalipas ang 2 linggo'y binisita siya ni Fernando upang ipaalam na wala na ang kapatid nito. Tuluyan na itong binawian ng buhay. Marami itong nilapitan na albularyo, ngunit wala kahit isang nakapagpagaling dito. Paumanhin, hindi ko gustong mangyari sa kanyang bagay na yon. Talagang kagustuhan niyang mapahamak. Hindi niya pinagsisihan ng nagawa niyang kasamaan at umani lang ng hindi maganda.
Yun na nga po Lolo Budoy, nakakalungkot man wala rin akong magawa. Kagustuhan niyang mangyari ang bagay na yon. Kung may pagsisisi lang sana siya kaso wala parang gusto pa niya akong suhulan. Tingin niya sa akin madadala sa pera at yaman niya. Kahit sinabi lang niya na kapag gagaling siya ay aayusin niya ang lahat at magiging mabuti na siya. Pero wala, arrogante at mayabang pa rin. Hindi ko nga alam na ganun Wala akong ideya na pinipeke niya ako. Ang buong akala ko'y tanggap niya ako na kapatid niya sa ibang lalaki. Hindi pala. Dahil sa tingin niya sa akin kahati lang sa yaman. May mga mayayaman talaga na hindi nakokontento. Tuloy yan naging kabayaran ay kamatayan. Nalulungkot at masakit yon kay Fernando kahit hindi siya tinuring na kapatid ni Don Esteban. Siya, tunay ang pagtrato niya sa kapatid. Dahil iisa sila ng dugong nananalaytay sa ugat. Matapos may libing si Don Esteban ay binalikan siya ni Fernando. Inalok ng malaking halaga at gusto nitong ibigay kay Lolo Budoy ang binili nitong bahay sa baryo. Naku, Senyorito Fernando, patawarin mo ako pero kontento ako manahan sa ganitong kubo. Komportable ako sa ganito. Di itong pera na lang, tanggapin niyo po ito. Nang sa ganun may magagamit kayo. Ipaayos niyo po itong kubo niyo. Ay hindi, Senyorito. May pera naman akong naipon. Kaya ko itong ipaayos. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Napakatatag niyo po talaga manindigan, Lolo. Hanga ako sa inyo. Pero sa huling alok ko, sana huwag niyo nang tanggihan pa kasi kailangan niyo talaga ito. Sa katiyak ako matagal mo na rin pangarap ang makakita ng liwanag. Anong ibig mong sabihin? Ipapa-opera ko po yung mata niyo sa ayaw at sa gusto mo, papayag ka para mas dumami pang matutulungan mo. Kasi Senyorito Fernando, mukhang nasanay na rin naman ako sa ganito. Ayos na rin siguro ito. Nakakaiya sa'yo, tiyak ako malaking halaga din ang dapat nagugulin. Hindi ayos yan, Lolo Budoy. Kung may pagkakataon, bakit hindi mo sunggaban? Gusto kong makikita mong muli ang liwanag kaya pumayag ka na. Sige na Budoy, pumayag ka na. Pagkakataon mo na ito. Ako, ayaw mo ba akong makita kahit sa huling taon ng buhay mo? Napaisip siya at mabilis na itinanong sa mayamang Ginoo kung ano ang kapalit ng pagtulong nito sa kanya. Walang kapalit, Lolo Budoy. Naalala mo ba kung hindi dahil sa iyo ako sanang napahamak dahil sa masamang ginawa ng kuya? Ako ang tatamaan dapat ng kulam. Kung hindi ka magaling, tiyak akong natodas na ako ngayon. Ginagawa ko lang naman kung ano ang tama. Tinutulungan ng kung sinong mas karapat dapat tulungan. Kaya nga sobrang swerte ko na dito ako itinuro ng iilang nakakilala sa iyo. Na dito ako napadpad kasi magaling ka talagang albularyo. Hindi naman kagalingan, sakto lang na maidepensa ang kabutihan. Yun lang naman ang mahalaga. At isa ako sa natulungan mo, Lolo, kaya bukas na bukas dadalhin kita sa lungsod para may pacheck yung mata mo nang malaman natin kung anong uri ng operasyon ang gagawin. Malaking halaga tiyak ang kailangan doon, nakakahiya sa iyo, Senyorito Fernando. Walang problema kahit gaano kalaki, kahit ilang milyon pa yan, basta mabigyan lang muli ng liwanag ang paningin mo. Mapapasaya lang kita, masaya na rin ako. Aanhin ko naman ang sobra-sobrang pera. Ako pala maswerte dahil sa paglapit mo sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na pinangarap na magkaroon ng paningin. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon ay magpapasalamat ako ng malaki. Walang anuman po yun, Lolo Budoy. Ngayon pa lang ay sabik na rin ako sa bagay na yun para sa'yo. Tiyak ako mas marami ka pang magagawa. Tiyak ako na mas marami ka ring matutulungan sa buhay. Ito na talaga ang buhay ko, ang manggamot. Hindi ko natatalikuran pa ito. Hindi niya inasahan ngunit dahil sa malaking pagkakataon na ibinigay, sinunggaban na niya sa kagustuhan na ring makita ang alagang si Dakel na noon ay sanggol pa lamang. Kinabukasan ay dinala nga siya agad sa doktor, espesyalista sa mata. Napag-alaman na kailangan palitan dahil tuluyan ng nasira dahil sa asidong ibinuhos dito. Agad naganap si Fernando na pwedeng bilhin ng pares na mata. Kahit ilang milyon ang halagay bibilhin agad nito, mapadali lamang ang operasyon. Wala pang 2 buwan ay nakahanap na agad ng bibilihing mata si Fernando. Tuwang-tuwa nitong ibinalita kay Lolo Budoy ang bagay na yon. Sa maikling kwento ay nagkaroon na nga siya ng paningin makalipas ang ilang buwan. Tuwang-tuwa si Dakel na bumulaga sa kanyang harapan. Bakulaw ka, Barako, ano ba yan? Kalaki mo naman na pala, Dakel. Mas malaki ka pa sa ama mo. Grabe, sanggol ka lang nung inalagaan ko Talaga, Budoy? Saan na kaya ngayon ang aking ama? Bakit hindi na siya nagpaparamdam pa sa akin? Wala na yata siyang balak pang kunin ako sa iyo
Wala rin akong ideya. Bakit iiwan mo ba ako? Ayaw mo niya ba sa pangangalaga ko? Siyempre hindi. Kuryoso lamang ako kung bakit hindi na ako binalikan at bakit ako iniwanan sa mundo ng mga tao dahil alam kong taga-ibang dimensyon ako. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga ay maganda naman ang ating relasyon. Nagtutulungan naman tayo, hindi ba? Masaya ka naman siguro sa akin. Siyempre naman, Bodoy. Kaya kahit makilala ko man ang aking pamilya, sa'yo pa rin ako didikit para sa ating misyon. Ano ko ba? Sa'yo lagi ako sasama dahil tayo ang sanggandikit. Pangako yan na, hindi na magbabago pa yan, sanggandikit tayo. Oo naman, lagi ako nasa tabi mo. Hindi nabubulong kundi aalali at gagabay na sa'yo. Naaliw sila sa pag-uusap nang biglang may kakaibang naramdaman si Lolo Budoy sa kanyang sarili. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ramdam niyang kakaibang sakit ng kanyang ulo na tila binabarena. Bakit parang kinukulam ako? Ang pangit ng pakiramdam ko. Ang init ng katawan ko. Sumisikip ang dibdib ko. Parang gusto ko masuka. Patingin ako. Sandali, titignan ko lamang kung anong ginawa sa'yo. Ang lamig ng noo mo, maging ng tiyan mo. Bakit parang naging yelo ka bigla? Ang lamig ng buo mong katawan. Agad siyang tinignan sa kamay at mga daliri na pagtantungan ni Dakil na kinulam siya. Tinitigan siya nito sa mga mata. Kinumpirma sa kanyang nakulam nga siya. Sino kayang may gawa nito sa'yo? Kinulam ka nga. Mukhang malaki ang galit sa'yo. Si Don Esteban lang naman ang may galit sa'yo ah. Patay na si Don Esteban. Pasyente ko ba may gawa? Pero bakit? May hindi ba ako napagaling? Imposible. Lahat naman ay ginagawa ko ah. Tama, naalala ko na. Yung babaeng makapalang makeup. Yung si Ligaya. Yun, siya nga. Tama. Naalala niyo ba? Siya ang gumawa nito sa'yo. Tiyak ako siya ang naglakas ng loob at walang takot na gumagawa nito. Paano mo naman nasabi, Dakil? Ayan na naman. Ang sakit ng ulo ko. Sandali, uusalan kita ng orasyon. Hayop na babae yon, hindi natakot ah. Tiyak akong siya ang may gawa dahil siya lang naman ang binigo mong minsan. Mabilis siyang inalalayan ni Dakil. Dinala sa papag at pinahiga ito at ito mismo ang gumamot sa kanya sa pamamagitan ng orasyon. Ibinalik nito sa kung sino ang nagpadala ng kulam. Hindi nito tinigilan dahil sa galit nito sa gumawa kay Lolo Budoy. Tignan lang natin kung hindi siya magmakaawa pagkalipas ng 3 araw. Pupunta siya dito para hilingin na pagalingin siya. Maling-mali siya ng kinalaban. Bakit anong ginawa mo, Dakil? Baka sobrang tindi naman ang atake mo sa kanya. Kalmahan mo lang, oy. Damulag ka. Binalik ko lang sa kanya, yun lang naman ang paraan ng pagkontra natin sa mga masasamang gawa, hindi ba? Hanggat maaari iniiwasan kong makasakit kaya sana maging ganun ka rin. Maging makatao ka rin, Dakil. Ayokong maging halimaw ang pag-uugali mo, masama yon. Hindi ka titigilan niyon, tiyak, kung hindi ka gagawa ng paraan para patahimikin siya. Sino ba siya sa tingin niya? Babaeng nakadepende lang sa pera? Hayop. Yun na nga. Mukhang tama at may punto ka naman. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Makalipas ang 3 araw ay yun na nga. Biglang lumantad si Ligaya. Sobrang payat at ang itim ng paligid ng mata at halatang may karamdaman. Wala itong makeup ng mga sandaling yon. Nangapit bahay ito kaya sinilip ni Lolo Budoy. Kilala na kita. Pumasok ka dito sa loob ng kubo. Mukhang alam ko na rin ang pakay mo. Mabilis itong humakbang palapit ng kubo. Halika, diretso sa pag-akyat. Huwag ka na mag-alinlangan. Alam ko ang pakay mo. Wala itong imik na umakyat ng hagdan. Tapos ay nakaupong sumandal sa pinto. Hindi ko akalaing makababalik pa ako dito. Ngunit higit ako na sorpresa. Hindi ka nabulag. Paano nangyari yon? Sinong tumulong sa'yo? Milyon ang halaga ng pagpapa-opera. Sa awa ng Diyos, hindi na ako bulag pa. Kaya malinaw na kitang makita. Anong sadya natin? Bakit parang matindi ang pangangailangan natin? Magpapagamot ako sa iyo, isa kang albularyo, hindi ba? May karamdaman ako. Maawa ka naman ang pagalingin mo ko. Gustong gusto ko ang tumulong pero sa kagaya mo, hindi ko yata magagawa. Pagkatapos mo akong atakihin, sa akin ka rin hihingi ng tulong. Antindi mo naman. Lahat ng albularyo na lapitan ko na, hindi nila kayang gamutin. Ikaw na lang ang huling pag-asa ko. Kung ganyan, patawarin mo ko. Kagagawan mo yan. Kung hindi mo ko binalak gawan na masama, wala kang karamdaman ngayon.
Tiisin mo yan hanggang sa huling hininga mo. Anong ibig mong sabihin? Mamamatay din ba ako? Mamamatay ako. Hindi ko alam ano sa tingin mo. Ano ba kasing kasalanan ko sa iyo at naisip mong kulamin ako? Magtatanong ka pa, naalala mo bang sinabi ko? Ang sabi ko, di ba, babalikan kita kapag wala akong makuwang yaman kay Don Esteban. Kaya magtiis ka hanggang sa maputol na yung hininga mo. Hindi ko kasalanan at hindi mo ako masisisi. Kagagawan mo lang din naman yan. Hindi, mabubuhay pa ako na matagal. Maawa kayo sa akin. Gamutin niyo na po ako, pangako. Magbabagong buhay na ako. Hindi na ako magiging masama. Umalis ka na, hindi dapat tinutulungan ng ganyang ugali. Alam kong hindi yan totoong ugali mo. Bigla itong umiyak at lumuhod, nagmamakaawa sa kanyang harapan. Buong buhay ko puro paghihirap. Ang gusto ko lang naman ay mabuhay ng marangya. Pero hindi mo ako pinagbigyan. Ngunit ayoko ring mamatay, parang awa mo na. Huwag mo akong pagdamutan ng pagkakataon. Pinagsisihan ko ng lahat, nagsisisi na ako. Hindi na ako magiging masama pa. Mukhang nagsisisi nga siya. Pagbigyan mo na lang, Budoy. Tulungan nating magamot yung karamdaman niya. Mukhang desidido pa nga yung mabuhay ng matagal. Sigurado ka? Hindi kaya natin pagsisihan ng bagay na ito? Hindi yan, nakita kong seryoso siya. Kaya gamutin na natin. Nagsisisi na yung tao. Sige, sabi mo eh. Napabuntong hininga si Lolo Budoy. Tapos itinitigan ng mga mata ng dalaga. Nakikita din niya ang sensiridad sa mga mata nito. Tao lang din naman ako. Sige, pagbibigyan kita. Pero sana, itama mo ang pagkakamali mo ngayong ikalawang buhay mo. Umiyak si Ligaya sa tango. Pagkatapos ay nagpasalamat kay Lolo Budoy. Dinamot niya ito at pinabaunan ng langis pagkatapos. Nagpapasalamat itong muli bago tuluyang magpaalam. Mas masarap pa rin magpatawad kahit nagawan tayo ng kasalanan. Unti-unting gumaling si Ligaya. Matapos nitong gumaling ay bumalik ito kay Lolo Budoy at muli itong nagpasalamat. Uuwi ito ng probinsya kung saan ito nanggaling. Isang bagay ang natutunan nito sa buhay. Walang yaman ang makukuha sa madali ang paraan. Ikinatuwa ni Lolo Budoy ang pagbabagong yon ni Ligaya. Lahat naman ay nagkakamali. Isang tamang desisyon sa buhay lamang ang dapat manaig, ang kabutihan at higit sa lahat, ang pagpapatawad. Bali, hanggang dito po muna yung kwento natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung parto nga pala ng Mutya ng Ipo-Ipo ni Elijah ay isusunod po natin. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Mabuhay po kayo.